Sa may-ari ng tahanan na ito, ipinababatid ng Espiritu ng Diyos na kahit ikaw ay narito, ang asawa mo ay wala, at ilang anak mo ay wala dito, alang-alang sa faith mo, ililigtas din sila. Kung ganyan ang narinig mo mula sa Diyos, di kaya gumawa ka na? Di kaya lubusan ka na talaga magpasakot? Di kaya lahat na lamang ang gagawin mo ay para sa Diyos? Narinig mo na ang mga mahal mo bagamat wala dito ay may kaligtasan dito. Kung kayong mga tao ay marunong magbalik sa tao pinagkakautangan nyo ng loob, bakit sa Diyos hindi kayo makapagbalik? Bakit sa Diyos hindi kayo makapagbigay? Bakit ang Diyos ang nagbigay ng buhay ay hindi nyo mapahalagahan? Kung kayong mga tao nagpapahalaga sa kapwa-tao ninyo, bakit ang Diyos ang nagsasabi kung bakit nagkaroon ng tinig dahil nais niyang iparinig sa inyo kung gaano kalaki ang pag-ibig niya sa tao? Mahirap bang unawain nyo na kayang gawin ng Diyos yun? Hindi. Buksan nyo lang ang inyong puso at isip. Mauunawaan ninyo na ang nandito nagsasalita ay ang Diyos na siyang lumatang sa lahat. Kapag kayo ay nangailangan sa Diyos at tinugol kayo ng Diyos, magsikap kayong huwag nang iwan ng Diyos. At kung sakasakali namang hindi pa ibinibigay ang hinihingi ninyo, magkaroon kayo ng initiative na kailanman ay hindi nyo naiiwan ng Diyos. Magkaroon kayo ng isang posisyon para sa Diyos. Na Panginoon, ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Panginoon, iwan man ako ng lahat. Huwag lang ikaw ang umiwan sa akin. Praise the Lord! Ang babae na nasa unahan ninyo ay iniwan ang lahat. Ibinigay ang kanyang asawa, ang tatay ng kanyang mga anak, para siya ay maging full-time worker. Hindi nyo kailangan gayahin ang ginawa ng babae nito. Ang nais lamang ng Diyos ay sumunod na kayo ngayon. Kalimutan ang sarili, pasanin ang cross at sumunod kay Jesus. Praise the Lord! Amen! So, simula ngayong araw ng linggo, mayroong pagbabago. Maaari yung mga nasanay na pagkatapos ng gawain ay mayroong salo-salo. Ngayon ay kailangan nating matuto na marami pa rin nangangailangan sa ibang lugar. So, tayo muna ay magkakaroon ng konting bawas sa pagkain. Magkakaroon lang tayo siguro ng skits at saka kaunting inumin, and the rest, kung mayroong pera, ay ipapamahagi sa iba. So, doon sa mga nais magbigay ng konting salo-salo o pagkain dito, malaya kayong magbigay. Doon sa mga may kakayanang mag-abuloy kayo. At pagkat hindi lamang itong church na pinapakain, maging sa labas kung saan makakarating ay nabibigay din ng tulong. Para sa tatay ni Beverly, ang lahat na nagaganap ay kalooban ng Diyos. Tanggapin niya ng maluwag sa kalooban niya. Parang Emelencio, kailan mo dadali ng asawa mo? Kailan mo dadali ng mga anak mo? Kailan matatanggap ng pamilya mo na ang gawain nito ay totoo? Kailan mo itatayo si Yesu Cristo? Sapat ba na ikaw lang ang narito? Sapat ba na ikaw lang ang tumanggap? Sa inyong lahat na narito, sapat ba na kayo lamang ang mayroong kaligtasan? Sapat ba na kayo lamang ang narito? Kung hindi sapat, kumilos na kayo.
Kukunti naman ang tao. Bago ang gagawin ngayon, ang mga nanay at tatay ang tatayo at lalapit sa mga anak. Ang nanay at tatay na narito ang tatayo at lalapit sa lahat ng kabataan na narito. At kung ano ang gagawin, ang anak sa ina, gagawin niyo yun. Pwede kayong umalik, pwede kayong umakat, at pwede kayong magsabi ng I love you sa isa't isa. Uulitin ko, ang nanay at tatay ang lalapit sa mga kabataan na narito at tatapos ang gawain ito para ipagpadama sa mga anak ang pagmamahal ng mga magulang na yun ang na-neglect na ng mahabang panahon na kailangan ng mga anak. Mayroong ibibigay sa inyo ang banal na espiritu. Ito ay makikita nyo sa loob ng bahay niyo. Kung ano yan, malalaman nyo. Sa loob ng bahay ng bawat isang narito. Sa susunod na linggo, ay require bawat isa ay may isang dala. Bawat isa ay may isang dalang kaluluwa. Kung wala kang dala, huwag kang pupunta. Pero, isipin mo, dahil ba sa isang kaluluwa na yan na hindi mo madadala, ay hindi mo maririnig ang tinig ng Diyos? Kaya kung ayaw mo na hindi makapunta, kung ayaw mo na hindi marinig ang tinig ng Diyos sa susunod na linggo, ngayon pa lamang, pagtapos ang gawain ito, mag-isip ka na ng 100 tao na maisasama mo papunta rito. At sa 100 taong maiisip mong yan, siguradong may isang sasama sa iyo. Patunayan mo na gumagalaw ka na. Patunayan mo sa Diyos na ang nasumpungan mo nga dito ay siyang nagbibigay buhay. Kaya ikaw ay buhay na, kaya nais mo makapagdala rin ng isa pang patay na dadalhin mo rito para magkaroon din ng buhay kagaya mo. At kung kayo namang lahat ay walang madala, walang taong makikinig dito, sapagkat ang walang dala ay hindi pupunta. Yan ang utos ng banal na Espiritu. Patunayan mo sa Diyos na dala mo siya. Hindi ka papayag na mawawala ka dahil lamang sa isang kaluluwa na hindi mo masusumpungan. Kung walang sasamang kakilala mo, pumunta ka sa kalsada. Magdala ka ng isang naliligaw diyan. Sabihin mo, may kainan dito. Patunayan mo sa Diyos na hindi siya nagkamali ng iligtas kanya doon sa krus na pinagpakuan sa kanya sa krus. Na hindi siya nagkamali na siya ipako sa krus dahil sa iyo. Patunayan mo yan sa Diyos sa darating na linggo. Biyernes at Sabado ng gabi, makikipag-ugnayan kayo sa nag-akay sa inyo kung kayo pa ay may madadala o wala. Kung meron na kayong madadala, Biyernes pa naman ng gabi, i-inform nyo na yung mga tao dito sa church. Doon sa mga nanay at tatay na nandito, kung meron kayong maaakay, Biyernes pa lamang, sabihin nyo na doon sa mga anak ninyo na nandito para magawa na yan ang attendance. Kung wala pa, Sabado hanggang Sabado ng gabi, para bago maglinggo, alam na
kung sino-sino yung mga dadalo. Mahigpit na ipinatutupad ang pagdadala ng isang kaluluwa para kayo ay makapagbalik na ng pasasalamat sa Diyos. Pwede yung kaluluwang yan ay anak mo. Pwede yung kaluluwang yan ay asawa mo. Pwede yung kaluluwang yan ay nanay mo o tatay mo o kasambahay mo o sino man na makikita mo. At bawat isang kaluluwa na madadala niyo sa paanan ng Diyos ay papalik biyaya, pagpapala sa buong pamilya niyo. Pagalawin niyo yung faith niyo. Faith without action is dead. Kaya sa pamamagitan ng isang kaluluwang yan, mabubuhay talaga kayo. At ang isa, mamumunga yan ng isa, dalawa, tatlo, apat, at higit pa. Pansamantala, doon sa mga bago, pakitaas ang kamay. Sige, doon sa mga bagong dating, doon sa mga bago dito, kakausapin kayo ng mga nagdala sa inyo dito. At kung meron kayong gustong ihingi ng panalangin o kasagutan, ay lalapit kayo sa lingkod pagkatapos ng gawain ito para maiparating sa Diyos ang inyong mga pangangailangan. So ngayon, dadaliin muna natin ang oras. Ha? Pansamantala, ngayong araw na ito ng linggo ay magkakaroon ng one-on-one meeting ang mga member ng The Voice of Jesus Christ. Ngayon lang ito, sa lingkod. Pero kung merong hindi kakausapin ang lingkod sa inyo, huwag kayo magtatanto. Kung ano ang nais ng Diyos, yun ang dapat mangyari. Ngayong araw na ito mangyayari yan. Kaya, tinatapos na ang gawain sapagkat napakahalaga ng mensahe ng Diyos para sa mga regular member. So, doon sa mga bago, magipag-ugnayan sa nag-akay at lumapit sa lingkod kung may pangangailangan. So, huwag kalimutan, ang nanay at tatay ang lalapit sa mga kabataang narito sa pagtatapos ng gawain ito.